Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwan na galing ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng we support waste to energy solutions of garbage problem in the Philippines. President Marcos working visit in Japan. Meet the executive of Canadevia Corporations and Phil Ecology System Corp o PhilEco para pag-usapan ang partnership na ito para solusyonan ang problema ng basura sa bansa. So, yan. So, ito yung ating tinunghayang issue ngayon. Doon sa working visit ng ating Pangulo, tinatrabaho nila ngayon ay yung masolusyonan yung problema ng mga basura sa bansa, particular doon sa Metro Manila, na nagkukos ng flooding, etc. Ngayon ay nakipag-usap sila doon sa mga kumpanya ng Japan para makipag-tied up yung isang korporasyon dito sa Pilipinas na nangangalaga niyang waste management. So ngayon ay para mag-partner sila to resolve that issue. Ngayon ay itong kanilang pakikipag-usap doon ay yung pag-resolve niyan is to waste to energy solution. So maganda yung kanilang itong korporasyon na ito para ma-turn yung basura sa enerhiya. So ang waste to energy solutions ay malaking tulong sa bansa na masolusyonan ang toneladang basura na itinatapon araw-araw, partikular sa Metro Manila at iba't ibang lugar sa bansa. At makakatulong ito sa kaunlaran at trabaho at mapababa ang pagbaha ayon sa ating Pangulong Marcos. So yan, malaking bagay at malaking tulong kung ganito yung proseso na gagawin doon sa problema ng basura o tunay-tunay basura na itinatapon araw-araw sa iba't ibang lugar sa bansa. So ngayon, kung ganito yung proseso na gagawin, so mapapakinabangan pa yung mga basura aside from yung nire-recycle nila doon sa mga basura na yan. So ito mas mahalaga, mas matinding pagre-recycle to, kundi ita-turn to energy itong mga basura na ito. So from the collection of the garbage, diretso sila sa processing plant, tapos doon ipoproseso yun, gagawin siyang energy. So maraming pwedeng ma-extract doon para gawing electricity, yan, gas, yan, iba't iba pwedeng ma-extract dyan sa mga basura na yan. Maraming mapapakinabangan sa waste to energy solutions na ito na isinusulong ng ating Pangulo sa Japan na pakipag-ugnayan nila to partner with us to resolve our garbage problem. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa issue nito na sinasagawa ng ating Pangulo, na makipag-partner na makapartner ng PhilEco ang Canadevia Corporations ng Japan para ma-expand ang teknolohiya nila sa pagsolusyon ng basura to energy ay ating sinusuportahan ng ating Pangulong Marcos sa kanyang hakbangin na ito. So yun tayo ay sinusuportahan natin itong hakbangin nito ng ating Pangulong Marcos to resolve garbage dito sa ating bansa, particular from Metro Manila to different parts of the country and community. So siguro magandang bagay yun at malagyan yung halimbawa from magsimula doon yata nila sa parang pasapayatas yata nila gustong itayo yan. So ngayon ay siguro sa iba't ibang part of the Philippines ay pwedeng itayo yan at yung mga basura na makukulik sa iba't ibang community, doon ay diretso para maproseso sila. So magandang bagay kung
maging ganun ka-organize yung gagawing solusyon. At siguro tingnan muna mabuti kung ano yung magagawa nila from the Metro Manila. So ngayon, ang teknolohiya na ito to resolve waste to garbage solutions, to resolve waste to energy solutions ay malaking tulong sa ating bansa na ma-resolve ang problemang ito ng ating bansa mula Metro Manila at iba't ibang cities and communities. Yan. So we hope ay magkaroon ng mahusay na partnership ang Japan at Pilipinas sa usaping ito. So maging sa issue ng water treatment, maaaring makatulong sila at maaari sa pagpapabago ng tubig na polluted sa kanila, sa Metro Manila at iba't ibang lugar na maaaring ma-resolve nila o maghanap ng iba't ibang kumpanya na maaaring makaresolve dito. So maging yung yung water treatment o yung maging sa pollution sa tubig. So na parang sakop din yata na napaprocess nung Canadevia. So, siguro lahatan ako ano may gagawa nila sa Pilipinas gawin ng kumpanya na yun, no? Ating yun ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa kanila para ma-resolve yung mga problema ngayon dito sa ating bansa na kung saan ay doon sa Metro Manila kaya ng Pasig River yung mga estero doon yan. Siguro malinis muna yun din yung water doon ay tanggalin yung mga pollution. Iba pa siguro yung sinasabing water treatment na pag inumin siguro yun o ewan kung iba pang pollution sa tubig na matanggal nila yung yung ganyan. So yung kasi halimbawa yung sa Metro Manila mayroong water treatment bago ilabas ng Manila Bay yan o Pasig River, tinitreat na yon para sinasala na yung mga basura doon at para hindi sila makapulot ng dagat, mga ganun. So, ating boses din naman ay ang ating pamahalaan ay magkikayat ng foreign investment na may limitasyon at kaya itong sabihin ito para sa ating bansa at hindi basta kung ano-anong industriya na mag-i-expand lamang dito sa ating bansa or basta lamang o para lamang basta magkatrabaho. Kung saan dapat pag-aralan ng ating pamahalaan na hindi tayo maging industrial site na lamang ng iba't ibang bansa at tayo lamang ang mag-suffer ng pollutions na hindi na ma-resolve ang industrial waste naman. So yun. So yung ating boses sa pamahalaan, yung foreign investment na hinihikayat ng ating Pangulo ay hindi basta magtayo lang ng negosyo, expanding from other. Baka kasi nagbumukong industrial site tayo ng ibang bansa. So yung pollution nun, yung mga pollution industrial waste na maaaring hindi na matreat pa, ay tayo ang magsasuffer naman noon. Nagbigay nga ng trabaho pero mas malaki yung problema kasi pollution. So tayo naman maging basurahan ng ibang bansa pagka ganun. So nagiging tayong industrial site ng ibang bansa na wala nang paglagyan ng industriya nila o sobra-sobra na ang industriya nila sa ating bansa na hindi na kailangan yung supply nila gagawin na sa ibang bansa. Expanding nga, tawag. So ngayon ang problema sa atin kapag hindi natin na-manage masyado ang foreign investment na ganyan, hindi pera lang, kundi negosyo mismo. Kagaya ba doon sa ating industrial economic zone. So ngayon kapag tayo ay hindi natin na-control yan, at basta ang gusto natin magkatrabaho yung mga Pilipino, pero hindi naman ito mismo talagang ang gusto ng ating trabaho, but export siya, but definitely dapat kagaya nito na makare-resolve yung problema sa basura at other na magbibigay sa atin ng mahusay na development. Hindi ba sa negosyo lang to manufacture here in the Philippines, ibebenta sa buong mundo. Kasi ang problema, nagbigay ng trabaho yung pero yung pollution problema. Kaya dapat itimbangin ng ating pamahalaan kung paano ka magpapa-invest dito ng mga negosyo na ganyan. Not just a business. Dapat parang mga ganyan na nagbibigay ng trabaho, nare-result pa ba yung basura natin, di ba? So mga ganun mga bagay sana ang gawin ng ating pamahalaan in convincing or paghikayat ng foreign investment. Yeah. At yung ating batas dyan, sana pag-ibayuhin para hindi naman basta-basta ginagawang parang manufacturing side ng ating bansa o industrial side ng ibang bansa
to expand their business, parang makapagnegosyo lang. Hindi, kailangan natin, syempre, ng trabaho, mabigyan lahat ng trabaho, but not just with that, para tayo ay umunlad. Pero kung mabibigyan mo ng trabaho, pero yung lupain mo naman ay madidistort, so problema, mas lalong malaking problema yon sa pamumuhay natin. Nakatrabaho ko ng ilang panahon, but after that, suffering na. So yung susunod na henerasyon, wala na, magkakaproblema na sila. So yan, kaya dapat sana ay pag-aralang mabuti ng ating mga administrasyon, ng ating pamahalaan, yung paghikayat ng foreign investment na hindi tayo mag-invest sa industrial side lamang ng mga kumpanyang mga foreign to manufacture their product selling worldwide or even in our land. But dapat ito ay makatutulong ang mga produktong ito o ang mga negosyong ito sa ating bansa in development, not just giving just a job. Kasi syempre kahit kailangan natin ng trabaho, pero kung ang trabaho naman yan ay kapalit ay malaki, hindi rin siya favorable sa ating bansa. So pag-isipang mabuti at pag-aralan mabuti ang mga foreign investment na ating kaya to invest in our country in business, not just mag-invest sila ng pera doon sa mga iba't ibang mga kumpanya sa atin for to expand their business in our country. Parang gano'n. So yan, maraming maibigay na trabaho sa mga Pilipino na hindi tayo iingganyo ng foreign investment fully, kundi tayo mga Pilipino ang siyang nag-create ng ating industriya. Suportahan ng ating pamahalaan ng mga inventor sa ating bansa, ang mga industries na makatutulong na magbigay ng trabaho. So sana suportahan ng ating pamahalaan yung mga inventor ng ating bansa para pag-ibayuhin yon for our development. At yung ating mga negosyo sa ating bansa to give job also. Diba? Para magano yung mga inventor natin, create ng company, mga pagbigay ng trabaho, yung ating mga negosyo to expand. So yun. Para syempre tayo mga Pilipino ang nakapag-create ng ating job. But yung mga hindi natin, kaya yung mga Pilipino ay magkaroon ng iba yung pag-aaral at hindi naman maramot yung ating ibang bansa for the knowledge for technology and industries para tayo makapagtayo ng our own. Pero hindi rin naman tayo maramot na magtayo ng industriya yung ibang masabat. Siyempre may limitasyon at dapat ay pumipili tayo na magpapaunlad talaga ng ating bansa. Kasi kung saan katutak na kumpanya yan, nalagay mo rin sa Pilipinas, na hindi natin nakokontrol o namamalis ng gusto yung mga foreign investment na yan, na nagtatayo ng negosyo, kagaya ng halimbawa, iba't ibang mga export processing zone, ay magkakaproblema tayo sa ating bansa. Kailangan na pang mabuti yan because this to give job in the export processing zone, but the exchange is garbage or industrial waste na hindi na matitreat, problema malaki yan. So yun, di bali sana kung kagaya ng Japan, kung matitreat pa nila yun, siguro, kahit na matitreat pa, magkaroon pa rin ng limitasyon para tayo mga Pilipino din naman ay siyang mag-create ng ganong mga trabaho at negosyo para sa ating bansa. Not foreign natin iaasa yung ating kabuhayan o para tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Not just, di ba? So muli, may papalain ng kaunlaran ng ating Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo, with Mother Mary, ang ating bansa. Sa iyon. Sana pagpalain ng kaunlaran ng ating bansa, ng ating Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo. Hindi lang ating bansa, buong mundo. So everybody live from human rights and syempre at mas aba pa rito na tatamasahin ng buong mundo ng bawat mga bansa. But accordingly, dapat ay mamuhay ang lahat ayon sa karapatan to live good. Yeah. So ngayon, muli maliwanagan ng Mother Mary ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuloy, tugunin yung karapatan ng tao, patas o sisya, at iwasan yung pang-abuso, karahasan, presyon, at korupsyon. Yan. So, bagos, yun, mamahala ng mabuti. At yung mamayang Pilipino, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, suportahan yung human rights, implementation, suportahan yung equal justice, yan.
pagpapaira ng kapayapaan at fairness ng ating pamahalaan, good governance ng ating. Yan ang suportahan natin at isulong natin palagi sa ating pamahalaan so that everyone will live good. So mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. So ang higit sa lahat, syempre makakapanampalataya tayo ng Diyos sa ating Panginoon Diyos. Mapayapa, ayon sa karapatan, protektado ang karapatan natin ng ating pamahalaan. Diba? Unlike na tayo ay pinapersecute of our belief. So yun, mahirap yun, di ba? Kagaya ng unang panahon. So kahit ngayon, mayroong mga bansa pa rin na hindi nila nirespeto yung karapatan. So kahit religion, pinapersecute nila. Yun ang problema. Kasi nila, isa lang ang religion doon. Di ba? So yun, dito naman sa atin ay tayo naman ay fair for every religion. So everyone will have their faith. But yun ang mahalaga doon na tayo ay nakakapag-practice ng ating pananampalataya na magaan at maunlad ayon sa ating karapatan. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana napagsabos naman ang human rights promotions sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula sa isyong ito na ating tinunghayan na pagsosolusyon ng problema ng basura sa ating bansa. Yan. Gawin ito kapaki-pakinabang. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.